Pinagpalang Sabado ng gabi sa bawat isa. At ako po'y natutuwa na tayong lahat ay puro mga mananagumpay dahilan po sa kadahilan ng mas pinili natin na tayo narito ngayong gabi kaysa sa labas ng sambahan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I'm blessed, narito ka. Parang hindi na be-bless eh. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat sa aking pong personal na buhay ay nakikita ko, nadadama ko ang biyaya ng ating pong Panginoon sapagkat kahit po sa aking edad na ito ay nakikita ko po kung paano ako'y tinutulungan pa ng Panginoon. Ang buwan po ng Marso ay buwan na kung saan ay naging eksaktong 81 na ako. Alam niyo, natuklasan ko, yung pong lahat ng pinanganak ng buwan ng Marso ay pawang mababait at mga magaganda. Ang dami, ano? Sorry po sa mga pinanganak ng di buwan ng Marso, pero ito po'y buwan namin. Purihin po ang Panginoon sapagkat mapapansin po ninyo na ang ating pong mga pinapaksa sa ating pong mga gawain, sa ating pong gawain ng Friday, sa ating pong gawain ng maging Miyerkules, at yung pong ating gawain ng mga Sundays, ay meron pong mga pagkakaugnay-ugnay tungo po sa lalo pa nating paglago sa pananampalataya at pagkakaroon pa ng maraming kaalaman at kamalayan patungkol sa ating pagiging isang mananampalataya. Mapapansin po nyo na nung pumasok po ang 2025, pinisimulan po natin ng ating paksa ng buwan ng Enero, yung pong faith that fights temptation. Pananampalataya na lumalaban sa mga tukso. Nang pumasok po yung buwan ng Pebrero, pinag-aralan po naman natin yung pong pag-unawa, understanding the God kind of love. Ang lahat pong yan ay nagkakalakip-lakip tungo po dito sa ating pinag-aaralan ngayong buwan ng Marso na may kinalaman po naman sa kung paano tayo makapamumuhay sa mga huling kapanahunan. How do we live and how can we live in the last hour? Kaya nga, yung pong pananampalataya, tinuruan tayo ng patungkol sa tunay na pag-ibig na makadiyos. Ngayon po'y naroon tayo sa paksa na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon at dahil doon, ang lahat ng ito ay nagkakalakip-lakip, nagkakasangkap-sangkap upang kayo at ako ay patuloy po na maging matibay, matatag sa pananampalataya hanggang sa makita po natin ang Panginoong Hesus ng mukhaan. Sino po ang naiinip na sa pagdating ng Panginoon? Walang naiinip. Parang relax lang kayo. Sabi po nitong ating pinag-aaralan ay paano tayo on how do we live and how can we live in the last hour. Kaya nga sa buwang ito, pinag-aaralan po natin noong nakaraan, yung pong paksa na wake up from our slumber. Yung pong sinabi rito na wake up ay hindi po ito basta yung natutulog lang. Ito po'y panawagan upang tayo po'y maging abala, upang tayo po'y magising mula po sa ating matagal na pagwawalang bahala sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Sapagkat napakarami pong mga Kristiyano na tila baga sa kapanahunan ngayon na narito na ang lahat ng ating parang ninanasa, narito na ang mga comfort natin, narito na lahat ng gusto natin, para naging reluctant na tayo. Parang tayo po'y nasisiyahan na. Kaya nga, sabi rito, gumising tayo sapagkat napakalapit na pong dumating ang ating pong Panginoon. At sa gabi pong ito, pag-aaralan po naman natin, hindi lamang po yung maging handa tayo sa lahat ng panon. By the way, sino po rito ang nakahanda na sa pagdating ng Panginoon? Sabi nyo kanina, hindi kayo naiinip eh. Tapos sabi nyo, handa kayo ngayon.
Kaya nga, dapat lamang po, anytime, anumang oras, sasabihin po namin sa inyo, hindi kayo magsasawa na paalalahanan kayo, anumang oras, anytime, any moment, darating ang ating pong Panginoon. Ang mahalaga, dumating siya na tayo po ay nakahanda. Amen po ba? Amen. Kaya nga ngayon pong gabing ito, pag-aaralan po naman natin itong paksa natin, be faithful by being fruitful. Maging tapat sa pamamagitan po ng pagiging mabunga. Kaya ito po, tingnan po natin, basahin po natin sa gabing ito pong Matthew chapter 25, dito po natin hahanguin itong ating pag-aaralan at marami po mga talata and I want you to read with me. Gawin po nyo na yung mga nasa lead wall po natin, basahin yung mga talatang yan para lalo po nating maunawaan itong ating pinag-aaralan patungkol po sa pagdating ng ating pong Panginoon. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 25, verses 14 to verse 15, "For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away." Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ikaw po ang siyang aming pinupuri at sinasamba sa gabing ito. Turuan mo kami, tulungan po nyo kami na mabuksan ang aming mga kaisipan, mabuksan ang aming mga puso, at amin pong tanggapin may pagpupuri at pagpapasalamat ang mga pagtuturo na gagawin po ninyo sa amin, sapagkat napapanahon po kami, Panginoon, ng paghahanda sa inyong pagdating at dahil dito, nais namin, Panginoon, na kung dumating ka anumang oras, kami walang pangamba, walang takot sapagkat alam po namin kami ay sasalubong sa inyo. Salamat po. Samahan po nyo kami sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron pong dalawang statement na madidinig ang sinuman na haharap sa Panginoon pagdating ng araw, ay itong dalawang mga salitang ito. Una, yung pong lahat ng haharap sa Panginoon, ang unang sasabihin ng Panginoon na ito, "Well done, thou good and faithful servant, enter into the joy of the Lord." Sino yung welcome? Sino yung sinasabing well done? Yung pong faithful. Yung pong matapat na lingkod at mananampalataya ng Panginoon. The second statement is this, "Depart from me, you unfaithful servants and doers of iniquities." Wickedness. Dalawang mahalagang salita na tatanggapin ng mga tao pagharap nila sa Panginoon. Mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng Diyos. Yung isa ay, lumayo ka sa akin, ikaw na hindi tapat na alipin, ikaw na manggagawa ng kalikuan. Dahil po sa dalawang mga salitang ito, ako'y naniniwala na sapat na ito upang tayo po'y magising sa ating pong matagal na pagwawalang bahala patungkol po sa ating relasyon sa Panginoon at kung paano natin pinaglilingkuran ang ating Diyos sa kasalukuyan. Hayaan po niyo na magbigay ako ng isang ilustrasyon patungkol po sa ating pong paksang to, be faithful by being fruitful. Sino po rito ang mga ortilano? Magsasaka. Puro white collar yata tayo, no? Alam po niyo mga magsasaka, isa po sa maraming trabaho ay ang pagiging isang magsasaka. Sapagkat ang magsasaka po ay inihahanda niya ang lupa na kanyang tataniman, aararuhin yan, susuyurin yan, aalisin ang lahat ng damo, papatagin yan, dudurugin ng lupa, lalagyan ng tubig. Marami pong mga pagkakataon na pagod ang mga magsasaka. Hindi po doon natatapos. Tataniman nila ng palayan. At hindi po natatapos na pagkatapos magtanim ay uupo na lamang. Hindi po.
Patuloy nilang inaalagaan, binibigyan ng fertilizer, inaalis ang mga weeds, ang mga damo, at inaalagaan mabuti ang kanilang mga palay. Bakit po? Sapagkat sila'y nagnanasa ng isang masaganang ani. Bakit magkakaroon ng masaganang ani ang isang magsasaka? Kung siya'y magiging tapat sa kanyang trabaho, kung gagawin niya mga bagay na dapat niyang gawin, magkakaroon siya ng maraming aanihin. Sa Panginoon, ang sabi po niya sa atin na ito ngayong gabi, maging tapat ka. At hindi ka lamang maging tapat, kundi kayo maging isang tapat na nagbubunga sa iyong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya nga, dito po sa atin pong binasang mga talata, ang sabi po rito, merong isang lalaki na siya pupunta sa isang paglalakbay, tinawag niya ang kanyang mga alipin, servants, at ipinagkatiwala sa kanila. Pansin mo yung sinabi po rito, entrusted to them, not just the money. Ang sabi po rito, entrusted to them his property. Ang kanyang pag-aari, ipinagkatiwala niya sa mga alagad nito, sa kanyang mga katulong nito. Binigyan ng isa ng 5 talento, ang isa ay 2, at ang isa ay 1. Bakit po ganon? Sapagkat ang master, yung pong taong ito na nagpunta sa paglalakbay, binigyan niya ang mga katulong niya ayon sa kanilang mga kakayahan. Isang bagay ang dapat po nating tingnan patungkol sa Panginoong Diyos na ating pong pinaglilingkuran, hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na hindi mo kaya. Sapagkat ang sabi po ito, may binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1, ayon alinsunod sa kanilang mga kakayahan. Kaya nga dahilan po dito, napakahalaga na makita po natin yung katotohanan, katulad po na akong binanggit kanina, yung ating pinag-aralan nung nakaraan, yung pong patungkol sa 10 virgins, doon sa 10 dalaga, 5 mangmang, 5 matalino. Yung pong 10 virgins, yung pong parable ng 10 virgins, ay nagtuturo sa atin nung pong pangangailangan ng pagiging handa sa anumang panahon ng pagdating ng atin pong Panginoon. Kaya nakita po natin sa pag-aaral natin noon na yung 5, meron silang baon na langis. Yung 5, wala. Kaya nga nang dumating yung bridegroom, yung dumating yung kasintahang lalaki, yung 5 hindi nakahanda at yung 5 matatalino, sila ay handa. Kaya nga ito po ay merong aralin tungkol sa pagiging handa. Subalit mapapansin po ninyo na yung chapter 24 ng Matthew at yung pong chapter 25, meron pong kaugnayan yan. Sapagkat sa chapter 25, natin mababasa itong talinghaga patungkol sa taong ito na umalis at nag-iwan sa kanyang mga katulong sa bahay ng iba't ibang kanilang pwedeng pagyamanin. Kaya nga, kung ating pag-uugnayin, the parable of the 10 virgins at yung pong parable ng talents, ang sinasabi po ay ito, yung 10 virgin, paghahanda. Yung parable ng talent po, ito po'y patungkol naman sa hindi lamang naghahanda, kundi may ginagawa habang naghihintay ang atin pong sa ating Panginoon. At yon ang dapat po natin gawin. Hindi lamang tayo naghahanda sa pagdating ng Panginoon, kundi tayo nagsasagawa ng mga bagay habang ating hinihintay ang atin pong Panginoon. Kaya nga, dito po sa atin pong pag-aaral, meron pong binanggit na ilang mga katotohanan. Siguro po'y maalaala nyo, natin din po napag-aralan nung nakaraan, na isa sa mga paghahanda na dapat po natin gawin ay yung sagutin yung tanong na binigay po ni Apostol Pedro doon sa kabanatang 3, nang sabi po niya ay, yayamang nakikita nyo ang mga bagay. Now that you have seen the signs of the coming of the Lord, what manner of person ought you to be? Yamang nakikita na natin itong maraming mga palatandaan ng muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Anong uri, anong klaseng pagkatao dapat meron tayo ngayon?
Katunayan po, miski yung katabi nyo, hindi nyo alam kung ano talaga ang kanyang pagkatao. Maring kilala nyo ang kanyang mukha, kilala nyo ang kanyang pangalan, pero ang kanyang buong pagkatao, hindi mo nalalaman, hindi mo nakikilala. Tayong lahat dito, not all of us knew, alam kung sino talaga tayo. Kaya nga ito sinasabi ng banal na kasulatan, yayamang nakikita natin itong mga bagay na ito na malapit na dumating ang Panginoon, dapat ayusin natin ang ating mga paraan ng pamumuhay na hindi lamang naghahanda, kundi pamumuhay na merong ginagawa habang hinihintay ang pagdating ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ito po, ating pong titingnan dito, ang sabi po, binigyan ang tatlong lalaking ito ng ayon sa kanilang kakayahan ng mga pinagkatiwala. Sabi po ito, yung isa binigyan ng 10 o 5 talents, yung isa ay 2 talents, yung isa ay isa lang. Now, sa Bible po, tingnan po natin, ito pong talent. Hindi po ito yung ano ho, yung ano ba sa Tagalog yung talent, kakayahan. Kasi yung isang kapatid natin, hindi niya maitagalog yung talent. Sabi niya, alam nyo, tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng Panginoon ng ating kanya-kanyang mga talentado. Mukhang hindi maganda pakinggan eh. Hindi niya maitagalog kasi yung talent, kaya nga, pinakamadaling salin niya ay talentado. Now, ito pong talent na ito ay ito po yung pamamaraan na ginagamit po nila sa kanilang mga pangangalakal. Isipin po ninyo, dito po'y makikita natin itong mga sinasabi patungkol dito sa uri na mga pinagkatiwala sa kanila. Nung Bible times po kasi, meron silang pamamaraan na ginagamit po sa kanilang mga pangangalakal. Yung pong paggamit ng pagbabayaran po, yung iba ay tinitimbang muna at doon sa kanilang nakitang bigat nung tinimbang, doon nakikita nila yung value na dapat po nilang ibigay sa kanilang mga pangangalakal. Kaya nga sinasabi po rito, siguro isentro ka na lamang doon sa isang bagay na sabi po rito, ang isang talent, ay sinasabi po rito sa yung value, a denarius was the usual payment for a day's labor. So a single talent was worth about 20 years of labor. Yung isang talent, yung isang talento, sinasabi, kasing halaga ito ng 20 taon na pagtatrabaho. Kaya kung binigyan ng 5 talent, 5, sinasabi po ito, napakalaking halaga po niyan. Kung ang isang talento ay nagkangahulugan ng 20 taon na pagtatrabaho mo, gaano pa yung 5 talent? Kaya nga, sapagkat yung isa may kakayahan, binigyan ng 5, binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1 lamang. Kaya ito po, sabi rito sa modern equivalent po, tinan po natin. By today's standard, 1 talent would be equivalent to somewhere between 500,000 and 1 million. Dollar eh. Kaya nga, isipin po nyo, itong taong ito na umalis. Ang iniwan niya, hindi biro-biro. Hindi biro-birong halaga. Property nga eh. Pag-aari niya, iniwanan niya, ipinagkatiwala niya sa kanyang mga katulong. At yung pong 10 virgins, at ito pong mga servants na ito, mga kapatid, ay naglalarawan nating mga mananampalataya sa kasalukuyan. Tayo binigyan ng Panginoon ng ating kani-kanyang mga kakayahan. Ang tanong, paano mo ginagamit yung kakayahan na ibinigay sa iyo ng ating pong Panginoon? Kaya nga, dito po sa ating pag-aaral nito, tinan po natin
na sapagkat tayo po'y nabubuhay na sa mga huling mga panahon o huling kapanahunan, since we are living in the last days or last hour, let us be faithful by being fruitful. Therefore, don't wait doing nothing. Amen. Sapagkat tayo nabubuhay na sa mga huling kapanahunan, kaya nga tayo po'y maging matapat at sa ating pagiging mabunga, kinakailangan pong huwag kang naghihintay ng walang ginagawa. Sabi nga ni Pastor Manny sa aming kahapon, yung mga parents natin, sabi, o sige, habang nagluluto ka, maglinis ka muna. Dalawa, no? Multiple tasking. Nagluluto, naglilinis ng bahay. Naglalaba, nag-aalaga ng bata. Nakita ko po yan sa nanay ko nung araw. Naglalaba siya, yung duyan ng aking kapatid, may lubid, hinihila niya. Yon ang larawan na gustong ipinta ng Panginoon sa ating kapanahunan sa kasalukuyan na habang naghihintay ka sa ating pong Panginoon, huwag basta nakaupo lang. Huwag basta pupunta lang ng church, uwi, maghihintay na naman ng Sabado ng gabi, pupunta na naman, uuwi na naman. At sinasabing, kumusta? Ito, iniintay kong Panginoon, natatagalan nga ako, tagal dumating eh. Alam nyo, pag walang iniintay, lalo kang maniinip. Habang nag-iintay. Pag wala, kaya nga, ano ba sinabi ko? Ha? Paghihintay. Kaya nga, mga kapatid, habang naghihintay tayo, ang itinuturo sa atin, huwag basta nakaupo lang, basta pumupunta lang ng church, wala na. Kinakailangan po maging abala ka na meron kang ginagawa. Be busy working the ministry of the Lord. Anong ministeryo? Hindi yung katulad lamang namin ng mga pastor na nangangaral. Hindi po. Sapagkat ang lahat pong ito, mga kapatid, kung atin titingnan, ang lahat ng ating pinag-aaralan, all the things that you have heard preached from this pulpit, boils down, nagtutungo lamang sa isang katotohanan, kailangan na iglesia, the church exists. Ang iglesia ay nandito, hindi para magsama-sama lamang, kundi ang iglesia ay narito upang tayo mangalap ng maraming kaluluwa pa para sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito ang sinasabi po rito sa atin. Napakahalaga po na tayo maging abala. Abala para sa atin pong Panginoon. Alam po nyo, tayo po ay nasa isang panahon. We are living in a period, days, moments, wherein we have so many, yung tinatawag po natin na time wasters. Mga umuubos ng ating oras. Kahapon po, pagkatapos namin bisitahin yung isang kamanggagawa, si Pastor Sen, nasa AO Hospital, nagka-pneumonia po. Tapos namin bisitahin, naisipan po namin na magmerienda. So, alam niyo naman, pinakasikat na merienda sa Pilipinas, dalawang McDonald's o kaya Jollibee. So, nag-Jollibee kami. At habang iniintay namin yung aming order, sabi ko sa kasama ko, tinan mo yung maglola na nando sa kabilang lamesa. May kinakain sila, chicken tsaka rice eh. Tinan mo. Alam po yung ginagawa nila? Maglola. Imbis na, pareho na ka-cellphone. Hindi kumakain. Alam po ba nyo, na ito po ang time stealer, time waster,
Nauubos ng ating panahon na ngayon wala ka ng halos magagawa kapag ginawa mo ng sarili mo. And I'm sure that all of us would plead guilty. Sa trabaho natin ito, we spent more time on our cell phones. Kaya nga iba bumibili pa ng games. Yung iba hindi na makabili. Yung free na lang. Pag nakaupo, ganun ang ganun eh. Ilang oras na ganun ang ganun. Inuubos ang oras. Ayaw ng Diyos yun. Amen. Kaya nga mamaya, pagdating ng offering, i-offer yung cellphone nyo rito. Kaya nyo? Mahirap yun, di ba? Alam nyo, maganda po yung naisip ng ating senior pastor eh. Magpuprograma tayo dito sa church, hindi lamang po ng fasting sa food. Fasting ng electronics. Sabi, ilang linggo, pastor? Magdideklara tayo ng mga certain days. Halimbawa po, isang araw o 2 araw, walang cellphone. Amen. Panalangin, sabi natin, Panginoon, gamitin mo ko para maraming kaluluwa pa ang madala ko sa Panginoon. Kaya nga, don't wait doing nothing. Tingnan nyo, binanggit po rito, Matthew chapter 25, verses 16 to verse 18. The man who received 5 bags of gold went out at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Saan tayo tutulad? Sa tatlong ito na pinagkatiwalaan ng Panginoon na dapat po nilang gawin. Kaya nga sabi po rito sa ating pinag-aral, huwag mong gawin na nag-iintay ka na walang ginagawa. Ang sabi dito sa ating binasa, yung tumanggap ng 5 talento, kaagad-agad, umalis. Ginamit yung 5 talents niya. Ganon din yung 2. Nang tanggapin niya ang 2 yun, kaagad-agad ginamit niya. Pero yung isa lang ang tinanggap, anong ginawa po niya? Ibinaon niya sa lupa at nagtago sa tinago niya yung pera ng kanyang Panginoon. Mga kapatid, ito po'y paalaala sa atin. Maaaring totoo, hindi pare-pareho ang kakayahan na binigay sa atin ng Diyos. Dapat ang mahalaga ito, gamitin mo anuman yung kakayahang yan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung kaya mo lamang manalangin para sa maraming kaluluwa, sinasabi mo, hindi ako pwedeng forerunner, okay. Hindi ako pwedeng song leader, okay. Pero kung ano ang pwede mong gawin sa Panginoon, gawin mo na may katapatan, magbubunga yan. Kaya nga, dito po sa ating binasa, ang sabi po rito sa Matthew 24 verse 26, Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Mapalad ang alipin na kapag dumating ang kanyang Panginoon, ay masumpungan na siya ay gumagawa. And I hope kayo na nandito sa Calvary Temple, nakikita natin ang kahalagahan po, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Alam po nyo, in every country, kaya nga malapit na dumating ang Panginoon meron po tayong mga political unrest. Kalagayan pang politika po magulo. At yan po'y isang bagay na pinakikita sa atin ng Diyos sapagkat ito ang panahon upang ang mga Kristiyano po'y kumilos na, gumising na. At yung kanilang dapat gawin ay gawin na may kagalakan para po sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ito, don't wait doing nothing. Let's get busy on God's
business. Maging abala po tayo sa mga gawain patungkol po sa atin pong Panginoon. Kaya nga ito pong sinasabi dito, maging dito po sa Lucas, Kabanata pong 11. Luke chapter 19, verse 13, ang sabi po ito, so he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Ang sabi po rito, put this money to work, he said, until I come back. Gawin ninyo, nitong pinagkatiwala ko sa inyo, gamitin ninyo hanggang sa aking muling pagbabalik. Sino darating na ang atin pong Panginoon? Kung siya'y darating na, ang bilin po sa atin, gamitin natin yung talent ninyo. Sapagkat kung hindi mo gagamit yung talent, tatagalogin ko yung talent para sa inyo. Anong Tagalog ng talent? Lakas nyo. Lakas pa. Pag hindi ka gumawa, ganun ka. Pero hindi tayo ganun. Sapagkat ay tutulad doon sa mga taong ito nang tumanggap kaagad-agad, umalis, pinagnegosyo, tumubo, sapagkat ang sabi ng Panginoon sa kanila ay ito, put this money to work until I come back. Gamitin ninyo hanggang sa aking muling pagbabalik. Kaya nga ito po ay isang katotohanan na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Huwag nating hayaan na nakawin ng iba't ibang mga bagay yung ating pong mga oras. Isa pang oras na pumapatay at nagnanakaw sa atin, time waster. Hindi ko sinasabing masama ang magkape. Tahimik ano. Parang alam niyo na tutumbukin ko eh. Yung iba, papasok sa kapihan o order ng kape, 3 oras. Hindi nauubos yung kape. Anong ginagawa? Chat-chatan. Kung anong pinag-uusapan, nauubos ang oras sa kung ano-anong usapan lang. Imbis na ubusin nyo ang 3 oras nyo sa kapihan, ubusin nyo yung oras nyo, lumabas kayo ng kapihan. Yung makita nyo, share nyo ang gospel. Amen. May pakinabang. At kung darating ang Panginoon, matutuwa siya sa atin. Bakit? Sapagkat hindi natin ginagawa na tayo nakawin, kainin na mga oras natin sa walang kabuluhan. Kundi habang tayo naghihintay, ginagawa po natin tayo ay naglilingkod at gumagawa para sa pangalan ng ating pong Panginoon. Kaya ito pong tinuturo po sa atin. Dito sa Luke chapter 19, verse 13, ang sabi po ay ito, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said to them, occupy till I come. Kay maging abala hanggang sa aking muling pagbabalik. Yung pong ibig sabihin dito ng salitang occupy is to do the work of Jesus on earth. Gawin natin yung trabaho, yung iniwang gawain sa atin ng Panginoon dito sa lupa. At ang ating trabaho ay ito, yung pong tayo manghikayat ng kaluluwa para po sa atin pong Panginoon. Basahin po natin itong ilang mga talata na atin pong tutunghayan ngayon. Pansinin po ninyo, yung mga alagad, habang hinihintay nila ang Panginoon, hindi po sila humihinto ng pagtatrabaho. The disciples were so busy. Abala sila. Hindi nila sinasayang ang kanilang oras sa mga bagay na walang kabuluhan. At tinuturo sa atin ngayon, upang ikaw ay hindi lamang tapat, kundi tapat na nagbubunga, kinakailangan po, wag nating sayangin ang ating mga oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen po ba? Kaya nga po, yung mga time wasters natin, cellphone, tayong lahat ay biktima. Minsan po, maging sa pag-upo natin, ako ay nagiging pagkukulang ko rin yun.
Ako hindi nakakatapos ng panoorin. Nanonood ako ng TV, pagkaraan ng ilang minuto, yung TV na ang nanonood sa akin. Sino ang katulad ko? Oh. Pag kayo umidad, ganun ang mangyayari sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, ang mga ito uubusin, kakainin ang mga oras ninyo. Hindi na kayo, pagka sinasabi mo, meron tayong dapat gawin, hindi nyo na magagawa. Bakit? Kinain na ng mga time wasters, time stealers, ang ating mga oras. Kaya nga, dito po sa ating babasahin, nasabi po sa Ephesians chapter 5, verses 15 to verse 17. So be very careful how you live. Maging maingat kayo kung paano kayo nabubuhay. Live wisely, not like fools. Mabuhay kayo na may katalinuhan, hindi katulad ng mga mangmang. Verse 16, I mean that you should use every opportunity you have for doing good because these are evil times. Kaya nga sabi rito ni Pablo, ang ibig kong sabihin, gamitin ninyo ang lahat ng oportunidad para makagawa ng mabuti sapagkat ito ang mga kapanahunan ng kasamaan. Evil times. Totoo ito. Tayo pinabubuhay sa isang panahon na punong-puno na talamak na ang kasamaan sa ating pong kapaligiran ngayon. Dahil po rito, inuutusan po tayong gamitin natin ang lahat ng ating magagawa para tayo makagawa ng mabuti. Tandaan nyo, ang Kristiyano hindi gumagawa ng mabuti para maligtas. Ang Kristiyano gumagawa ng mabuti sapagkat siya'y ligtas na. We are saved by grace. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Ganun pa man, kahit tayo naligtas sa biyaya ng Panginoon, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, sapagkat naligtas na tayo ng Diyos, sa ating may kalagayang ligtas na, babalong, laagos ang lahat ng mga gawang mabuti. Kaya kung sinasabi mong Kristiyano ka, ligtas ka at walang nakikitang gawang mabuti sa iyo, nakapagdududa ang pagiging Kristiyano mo. Sapagkat dito itinuturo sa atin, isa sa gawang mabuti ay yung pong ating bahagian ng mabuting balita ang ating mga kasambahay. Kanina, sabi ko rin sa isang kapatid ay ito, sinasabi po niya sa akin, Bishop, sana po masave ang aking mga buong pamilya. Alam po nyo, ang mga kasambahay nyo, hindi maliligtas yan habang ang sabi lamang nyo ay sana. I wish. I wish. Hindi naliligtas ang ating mga kapatid, ang ating kaibigan sa pamamagitan ng pagsasabing sana. Ang sabi ko sa kanya ito, ikaw na nakatanggap sa Panginoon, ipakita mo sa kanila ngayon yung gawang mabuti sapagkat ligtas ka na. At hindi maglalaon yung pamilya mo, makakasama mo sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya nga, ito po, pinakamabisang patotoo para maligtas at para makasama natin ang ating mga mahal sa buhay, yung buhay ninyo na may katapatan, na may kasamang mabubuting gawa. Amen po ba? Kaya nga sabi rito sa verse 17, so don't be foolish with your lives, but learn what the Lord wants you to do. Huwag kayong maging mangmang sa inyong mga buhay, kundi kayo matuto na malaman nyo kung ano ang nais ng Panginoon na gawin ninyo. Ito po'y napakahalaga na sa panahong ito, everybody should be busy doing the works of God. Amen. Yun ang sabi ni Jesus, di ba? Ang sabi ng mga alagad sa Kanya, Panginoon, kumain ka. Ano sabi ni Jesus? My meat, ang aking pagkain, ay ang gawin ko ang kalooban ng aking Ama. My meat, my food is to do the will of God.
And if it's the will of God, ang gusto ng Panginoon Jesus na gawin, dapat tularan natin siya na yun ding kalooban ng ating Panginoong Jesus ang gawin po natin sa ating mga buhay to seek and save the lost. Hanapin at iligtas ang mga nangawala. Amen po ba? Kaya nga sabi po rito, Colossians chapter 4 verse 5, be wise in the way you act with those who are not believers. Ayun. Kayo maging matalino sa pamamagitan sa paraan ng inyong mga pagkilos at pagsasalita doon sa harapan ng mga hindi nananampalataya. Maging kaiba ka. Magkaroon ka na ng transformed life, buhay na binago. Lalo na kung ang kasama mo ay mga hindi mananampalataya. No wonder why Jesus exhorted us, you are the light of the world. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabi mo sa katabi mo, ilaw ka. Tapos sasabi pa rin, kayo ang asin ng sanlibutan. Sabi mo naman sa katabi mo uli, asin ka. Amen. Kaya nga, meron po tayong dapat gawin. Ang ilaw nagbibigay ng liwanag. Ang asin nagbibigay ng alat, nagbibigay ng lasa. Kaya nga kung ikay nasa kalagitnaan, if you are in the midst of unbelievers, let these unbelievers taste that the Lord is good through your life. Matikman nila, napakabuti nga pala ng Diyos sa pamamagitan ng nakikita sa ating mga individual na buhay. Amen po ba? Yung masabi nila, ay kakaiba na si nanay ngayon. Ay kakaiba na yung anak ko ngayon. Hindi na siya makulit. Hindi na siya ganito. Ibang-iba na ang kanyang pananalita at kilos ngayon. Dahil doon, naging ilaw ka, naging asin ka, hindi maglalaon. Yung unbeliever na kasama mo sa bahay, magiging believer. Bakit? Sapagkat ikaw ay mananampalataya na merong ginagawa na mabuti para sa Panginoon. Pangalawang bagay po, yayamang tayo po'y nabubuhay sa mga huling kapanahunan. Kaya nga tayo po'y maging tapat at maging mabunga. At ito'y mangyayari po kapag ating ginawa, natin pong tinipad yung ibinigay na layunin ng Diyos sa atin. Fulfill your God-given purpose. Gawin ninyo, tuparin ninyo kung ano ang layunin na ibinigay ng Panginoon sa inyo. Now, the question is this. Kayo po ba, alam po ba niyo yung purpose ng Diyos sa buhay ninyo? Tanungin mo yung katabi mo, hoy, alam mo ba yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Hindi pa nga eh. Ayun ang problema. Dapat alam nyo, you know for sure, the purpose of God in your life. Alam natin kung ano ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Simple lamang po. Ito po ang aming ginawa na amin pong confession of faith doon po sa Fresno. Dalawang magkarutong na salita. Yung pong to glorify God and to distasteful men. Dalawa. Yun ang purpose ng Panginoon sa atin. Maluwalhati natin ang Diyos at magdala tayo ng mga kaluluwa para sa Kanya. Turuan ng mga tao. I-share sa kanilang ebanghelyo. At makita nila na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, pwede silang makalaya mula sa anumang bagay na bumibihag sa kanila. This is your and my God-given purpose. Nung pong kahapon, nag-aaral kami, tinuturo sa amin ito ni Pastor Manny. Sabi ko sa kanila, sino nakakaalam ng awit na, o nakakakilala kay Eddie Peregrina? Si Pastor Manny kagad na sumagot. Alam niya, si Eddie Peregrina. Kaedad ba kita? Kilala niyo si Eddie Peregrina? Yun po yung umawit na, what am I living for? Hindi niya alam
ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ngayon lagi niyang inaawit, ano ang aking ikinabubuhay? Paano ako nabubuhay? Mga kapatid, ang isang Kristiyano, ang mga taga-Calvary Temple, dapat alam nila yung God-given purpose sa kanilang mga buhay. Amen. Kung di nyo alam, tanongin nyo mga forerunners nyo. At pag hindi kayo nasagot ng forerunners nyo, isumbong po ninyo. Yung forerunners namin hindi alam. Ano yan? Tagalog yan ng talent. Hindi alam eh. Okay, mga forerunners, ipaalam nyo sa mga kasamahan nyo kung ano ang layunin ng Diyos sa inyong mga buhay. Doon ka lamang magkakaroon ng maraming mga bunga if you fulfill your God-given purpose. Kaya nga sabi po sa Matthew chapter 25, verse 19 to verse 23, Now, after a long time, the master of those servants came and settled account with them. And he who had received the 5 talents came forward. Hindi nahiya. Lumapit kagad, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. Sa istoryang ito, sa talinghagang ito, sinasabing, nagbalik yung master nila. At kagad-agad itong binigyan ng 5 talento, lumapit sa kanyang Panginoon, sinabi, Panginoon, yung binigay mo sa akin, ginamit ko, at ako'y nagtubo ng 5 pang talento. Yung ganang tumanggap ng 2, lumapit din. At sinabi niya, ginamit ko, at nakapagtubo ako ng 2 pa. Ano sabi sa kanila? Enter into the joy of your master. Yun ang sinabi ko sa inyo kanina. 2 statement na bibigay ng Panginoon sa lahat sa atin. Pag tayo humarap sa Kanya, pag ginawa mo na naging faithful ka, nagawa mo ang purpose ng Panginoon sa buhay mo, sasabihin din sa iyo ng Panginoon, enter into the joy of your master. Amen. Ngayon, dumako tayo dun sa isa. Ang sabi po rito, dun sa isa na nagbigay, sa verse, nababasahin po natin. Kanya pong, tuloy po natin ang pagbasa nito sa verse 21. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Isipin po ninyo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa servant na ito, sapagkat ikaw ay naging tapat sa mga maliliit na mga bagay. Ang sabi rito ng Panginoon, You have been faithful over a little. I will set you over much. Pagtitiwalaan pa kita ng mas marami. Yun po ang sinasabi rito kapag ka ating ginawa kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Isa sa pinagagawa sa inyo ng Panginoon ay ito, yung nagkamali, nagkasala sa iyo, patawarin mo. Amen. Siguro lalakas ang amen dito sa tatanong kung susunod. Kaya nakapangutang, bayaran mo. Walang umamen. Mga kapatid, simple lang ang tinuturo ng Panginoon sa atin eh. Anong uri ng buhay dapat meron tayo ngayon? Ngayong alam na nating malapit nang dumating ang Panginoon. Halimbawa po, ngayong gabi, all of a sudden, biglang dumating ang Panginoon. Hindi ka pa nagpapatawad. Kung dumating ang Panginoon ngayong gabi, hindi mo ginagawa ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Doon natin madidinig yung sinabing isa pang statement, Depart from me. Lumayo ka sa akin. Ikaw na walang katapatan at manggagawa ng kalikuan.
at ibubulid ka doon sa kaparusahang walang hanggan. We don't want to happen that to our life. Ayaw natin na mangyari yun. Gusto natin lahat, sama-sama po tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Therefore, gawin po natin na tayo maging abala sa gawain ng Panginoon at ating din gawin yung layunin na binigay sa atin po ng ating Panginoon. Now, to us, alam ko, ayon sa sabi po ng banal na kasulatan na ito, sabi ni Jesus, o sabi ng Panginoon sa Old Testament, sumpain ang mga pastol na nagpabaya ng kanilang mga tupa. And this is for pastors. Pastors that are here tonight, ito ang isang talata, isang sabihin po nating babala na pinakikita sa atin ng Panginoon. Kung tayo tinawag upang maglingkod sa atin pong mga tupa, paglingkuran natin sila na may katapatan sapagkat ang sabi ng Panginoon, susumpain tayo pag pinabayaan natin ang ating mga tupa. Amen, mga pastor. Amen. May hina yung amin natin. Kailangan po, alagaan natin sila. Yung mga may pinangungunahang mga grupo, mga forerunners, pangalagaan po nyo yung pinangungunahan po ninyo. Gawin ninyo yung layunin na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, tumanggap ng gantimpala yung pong dalawa. At kung atin pong makikita, yung isa na nagtago. Ang sabi po ay ito, nung hinihingi, na magsusulit, wala siyang maibigay. Ang sabi niya, kasi alam ko po na mabagsik kayo, kaya nga ang ginawa ko, itinago ko na lang. Hindi natuwa ang Panginoon. Pwede yung sabihin na, mabuti man na itago mo at hindi nawala. Hindi ganun sinabi ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon sa kanya. Sapagkat yung pinagkatiwala sa kanya, hindi niya inaruga, hindi niya dinevelop, hindi niya ginamit. Bawat isa sa inyo ngayong gabi, may ibinigay sa inyo ang Panginoon. Ano man yan, para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Pag hindi nyo ginamit, matutulad po tayo dito sa nagtago ng isa, kinuha sa kanya yung nasa kanya. At binigay. Kaya ang sinasabi, yung nagtubo ng marami nagtapat sa maliit na bagay, pagkakalooban pa ng marami, binigay sa kanya. At anong ginawa doon sa nagtago ng talento? Hindi ginamit, pinarusahan. Dalhin niyo siya sa labas. Kapatid, hindi maganda na maranasan niya ng mga mananampalataya. Posible na narito ka, lagi kang present sa gawain ng Panginoon. Sabado, narito ka. Linggo, narito ka. Miyerkules, narito ka. Sa siyo, nandun ka. Subalit, posible pa rin po na hindi mo nagagawa yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ito po ang aking challenge sa inyo, fulfill your God-given purpose. Dito po sa pangbagay na nais ko pong ating makita, nasulyapan ko po yung aking oras. Sinisiguro ko lang. Para ang tingin ko 60 minutes pa eh. Mga kapatid, isa sa pinakamaganda na sinabi po rito sa ating katuruan na ito, dito po sa aklat po, na nais kong ating basahin po sa Ecclesiastes, chapter 12, verses 13 to verse 14. Ang sabi po ay ito, that's the line, or that's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God and obey His
commandments. Ito ang sabi ng matalinong lalaking si Solomon. Ang sabi niya, matakot kayo sa Diyos. Magkaroon kayo ng respeto sa ating pong Panginoon. Sapagkat kawalan ng respeto na pinagkatiwalaan tayo, pagkatapos hindi natin ginamit yung pinagkatiwala sa atin. Fear God at sundin natin ang kanyang katusan. For this is everyone's duty. Wala akong exempted dito. Lahat tayo sinasabihan ngayong gabi, irespeto natin ang Panginoon, igalang natin ang Panginoon, sundin natin ang kanyang kautusan, sapagkat ito ang katungkulan ng lahat. Sapagkat katungkulan ng lahat, marapat po na gawin po natin to revere God and obey Him is the full duty of mankind. Pangatlo po, na sinasabi sa ating pong pag-aral, since we are living in the last hour, let us be faithful by being fruitful. Therefore, produce good fruit for God's glory. Amen. Magkaroon tayo ng mga mabubuting bunga para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tandaan nyo yung kasabihan natin, ang puno na nagbubunga ng maasim, hindi pwedeng magbunga ng matamis. Kung ano ang puno, yon ang kanyang nagiging bunga. And I wish that all of us will be good trees that bear good fruits. Maging mabubuti tayong mga Kristiyano na sa ating buhay ay nakikita ang magagandang mga bunga ng ating pagkakaroon ng relasyon sa ating pong Panginoon, sapagkat ang mabuting bunga ng ating buhay, tandaan po nyo, iti nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. If you want to give God the glory and praises, then bear good fruits. Magbunga po tayo ng mga mabuting bunga. Dito sa John 15, verse 8, ang sabi rito, when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Ang sabi ni Jesus, kapag kayo nagbubunga ng marami, kayo nga ang tunay kong mga alagad. Tunay kong mga disipulo. Kaya nga kung konti lang ang bunga mo, naalala ko nung araw, nung kami nakatira pa rin sa apartment namin pong tinutuloy sa Fresno, bumili po ako ng sili. Magandang tubo ng sili. Yung pangsigang. Inuwi ko sa bahay, inilagay ko po sa ganda pa ng paso ko eh. Tinanim ko siya. Nilagay ko sa backyard. Dinidilig-dilig ko naman, pero kuminsan mo, nakakalimutan ko eh. Dinidilig, paminsan-minsan hindi. Ay, nung magbunga na, tuwan-tuwa ako. Nagbunga. Kaya lang, isa lang. Isipin nyo, pinapangarap ko, mamumupol ako ng sili. Isa lang ang ibinunga. Bakit po? Sapagkat hindi ako naging tapat na inalagaan ko siya. Gusto mo magbunga? Maging matapat ka sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang bungang ito mga kapatid ay hindi lamang po literal na masasabi po natin mga blessing sa ating mga buhay, kundi ito po yung mga bunga na kung saan kakakitaan tayo nang naroon yung bunga ng Espiritu sa ating mga buhay at nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating mga individual na pagkatao. Kaya sabi po rito, when you produce much fruit, John 15:8, you are my true disciples. At ito po'y nagdadala ng kaluwalhatian sa aking Ama.
Sabi nga kahapon sa amin pong pag-aaral, kung babasahin nyo ang John chapter 15, the whole chapter, mababasa nyo ron ang mga salitang to, bear fruit, bear much fruit, bear fruit that will last. Mamunga kayo ng marami, at mamunga kayo ng mga bunga na mananatili. Ang bunga rito hindi literal na bungang kahoy. Ang bungang ito, ibig sabihin, kaluluwa. Tao! Amen po ba? Magbunga tayo ng mga tao. Tao ang dali natin dito sa banal na sambahan ng Panginoon. At hindi lamang po sabi magbunga tayo, but bear much fruit. Magbunga tayo ng hindi isa, dalawa, marami. At ang bunga niyan, manatili. Ibig po sabihin, inaalagaan natin, mananatili silang kasama natin hanggang sa dumating ang atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, pagka kayo nagbunga, i-disciple niyong mabuti. Turuan niyong mabuti. Kapag ka naturuan niyo ng maayos yan, sumunod yan sa salita ng Panginoon, mananatili po yan. Hindi yan yung mga Kristiyanong ningas kugon, lumulundag sa umpisa, sumisigaw, pagkaraan ng ilang mga panahon, nawawala sa loob ng iglesia. Be sure that you bear fruit, bear much fruit, and your fruit remains, abide, mananatili, hanggang sa dumating po ang atin pong Panginoon. Kaya nga, panghuli po, dito ako magtatapos, gusto ko lamang pong makita natin yung babala na binigay ng ating Panginoong kung tayo mga puno na hindi magbubunga. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 7 verse 19, so every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Ang punong kahoy na hindi nagbubunga, pinuputol at inihahagis sa apoy. Sana sa ating narito sa loob ng bahay-sambahan, walang sino man sa atin na sanga na puputulin at itatapon. Sana tayong lahat ay mga sanga na patuloy na nagbubunga para sa kaluwalhatian ng Panginoon. In spite of our old age, meron pa rin tayong madadalang kaluluwa para po sa ating Panginoon. Umpisan nyo ang inyong mga sariling tahanan. Umpisan nyo ang inyong mga kaibigan. Nakaka-challenge po ang mga kabataan ngayon sa kanilang paaralan. Nagkakaroon sila ng tinitipon. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa. Yung po nagpatotoo nung kailan. Wednesday evening, 50. 50 ang naipon niya. At tinuturuan ng salita ng Panginoon. Maging hamon ito sa atin. Hindi tayo nakaupo lamang ng mga Kristiyano, kundi tayo mga uri ng mga mananampalataya na nagiging tapat sa pagtupad sa kanilang pagkakatawag at layunin ng Diyos na binigay sa kanila at nagbubunga ng di lamang marami, kundi mga kaluluwa na mananatili sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat kami po inyong tinuturuan bilang mga anak mo sa mga huling araw na ito, na maging masipag, iwasan ang mga oras na ninanakaw sa amin ng kaaway, kundi maging abala kami, Panginoon, sa mga bagay na may kinalaman sa iyong gawain. Salamat po, sapagkat alam ko na by this moment, marami nang nandito sa loob ng bahay-sambahan that they have already renewed their mind. They have already transformed their mindset. And their mindset today, ngayong araw na ito at sa susunod pang mga araw, ang kanilang mga mindset, Panginoon, malapit ka nang dumating. At dahil doon, gagawin namin kami maging matapat at matapat na nagbubunga ng marami para sa iyo. Salamat po. Gamitin mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo lahat po tumayo, dadako tayo sa ating communion.